Okay, eto na yung inaantay natin. Panoorin natin itong sinasabi ni Marcoleta 2 weeks ago. Pakinggan natin. Anong sinabi niya? But as a member, hindi po niyo may aalis sa akin Na magtampo. na medyo magdamdam rin ako sapagkat ang patutsada ay patungkol sa House of Representatives. Lalong-lalo na po yung Speaker. Tignan nyo House of Representatives. Mas okay pa nga pag sinabi niya, ako siya. Pagtanggol niya yung sarili niya. Pero yung pinaka gusto niyang i-defend dito is yung Speaker. Tingnan nyo. I'm not defending the Speaker. I'm not defending. Obviously, nadulas ka, sinabi mo na If this congressional hearing ultimately found that the Speaker is the one who spearheaded this or funded this initiative, I will probably request him to step down. Okay. Natandaan nyo yan? Sinabi niya yan 2 weeks ago. So ngayon, titignan natin kasi sinabi niya, pag makita niya or malaman natin na yung House of Speaker ang nag-umpisa nito or nag-funding nito, siya mismo ang mag-ask. Ituloy natin yung kanyang sinabi. Kaya nga, ito, nung hearing na to 2 weeks ago, wala pa yung Anthony Abad na nakalagay, yung pangalan ng Anthony Abad nandun sa form, yung pirma form na yun. So, gusto niyang hanapin natin yung taong nawawala. Buti na lang kamo, ito, nahanap natin. Ito yung sabi ni Marcoleta 2 weeks ago. Pero kung hindi po siya naman, bakit hindi po natin kinonsentrate kay Anthony Abad? Siya po yung bida dito gusto niyang mag-concentrate kay Anthony Abad. Pero, tignan niyo to. Nadulas siya doon kay yung Uñate. Nadulas si Uñate. Pero, ayaw niyang mag-concentrate kay Uñate at that time. Kasi wala pa si Abad noon time na yun. So, kung sino yung wala, yun yung gusto niyang pag-concentratean. Buti na lang kamo, nahanap natin. Ito, tignan muna natin itong si Uñate muna. And then pagkatapos niyan si Abad naman. This committee. He is all out behind the People's Initiative. Is that correct? Yes, we coordinate with the Speaker. And Thank you very much. We coordinated with the Speaker. Si Uñate yan Yan wala pa si dyan. Wala pa si Anthony Abad yan. Ito yung time na pumasok sa Senado si Marcoleta at sabi niya, hanapin niyo si Abad. Kasi kung malaman natin na si Speaker na sa likod nito, ako mismo ang magpapa-step down sa kanya. Pero dito nadulas si Uñate. Tingnan nyo Yes, we coordinate with the Speaker. And Thank you very much. Yan na po. Yan na po, sir. Are we talking about the same? Wala na. Tapos na usapan. Nadulas na siya Itong si ito naman ngayon, ito kahapon si Anthony Abad. Tingnan nyo, nadulas din. Alam nyo kasi, kahit anong gawin ninyo, kung meron talaga kayong ginagawang kabalbalan, at some point in time, madudulas din kayo. And this happened with Uñate and itong si Anthony Abad. Pakinggan natin. Argel Kabatbat. Yun yung farmers group. Yes, farming. Magsasaka. Yung magsasaka. Kailan ho kayong unang nagkakilala? Sa November. So November pa, so hindi December. Hindi December. December, I met the Speaker. And we also... Bakit si Speaker na... I met the Speaker. I met the Speaker. And we also... Leo, bakit si Speaker na bigla? Akala ko hindi siya kasali. Bakit si Speaker na... Nahuli ka sa sarili mong bibig, Attorney Abad, November, nagkakilala kayo ni Attorney Garbin. And Mr. Oñate. It's the time that they went to... Kasama kayo? Yes. Okay, did you coordinate with Saldico, another congressman, the chairman of the Appropriations Committee? No, ma'am. He usually accompanies the Speaker?
No, I have not had. Did you coordinate with any other congressman? Okay, ngayon balikan natin yung sinabi ni Marcoleta. Ayan. Siya po ang pinakasentro nito. To. Ang patutsada ay patungkol sa House of Representatives. Lalong-lalo na po yung Speaker. I'm not defending the Speaker. If this congressional hearing ultimately found that the Speaker is the one who spearheaded this or funded this initiative, I will probably request him to step down. Pero kung hindi po siya naman. Okay. So ngayon, kung Marcoleta sa GIP party list binoto ng less than 500K, kayabang-yabang mong pumasok dyan sa Senado 2 weeks ago at challenge mo kung mapatunayan ng kongresong ito na ang nasa likod nito ay si Speaker. 2 tao na ang nadulas. And even kahit si Martin Romualdez, nadulas din siya. Pinakita ko na sa inyo last week. Sabi ni Martin Romualdez, pinasinungalingan niya yung sinabi ni Senator Amy na walang kinalaman or walang alam si BBM or ayaw ni BBM, hindi suportado ni BBM yung Chacha. Anong sagot ni Martin Romualdez? Sabi niya, nakita nyo naman. Sabi niya, all over the news, nakita nyo naman. Sabi niya. So doon pa lang nadulas siya. Pangalawang nadulas si Uñate. Pangatlong nadulas si Anthony Abad. So ngayon, china-challenge ka namin, Congressman Marcoleta, para hindi ka naming tawaging Marcoleta. Okay, sa kayabangan mo, ngayon, you have to ask Speaker Martin Tambaloslos Romualdez na mag-step down. Ha? Kayong mga senador din kayo, parang nilalagay nyo sa walang saysay, walang kwenta itong hearing ninyo. Kasi nahuli na nga sa bibig. O, si Senator Bato, patawa-tawa pa. O, nahuli ka sa bibig ha. Ano yan, dadaanin nyo lang sa tawa? Hindi po ito biro. Alalahanin ninyo na nakasalalay ang interes ng taong bayan. Pinaglolo ko yung taong bayan. So ngayon, sana kahit kayong mga senador na nag-initiate ng hearing na ito, kayo mismo mag-udyok kay Marcoleta na pababain si Speaker Romualdez kasi yun ang sinabi ni Marcoleta. Ngayon, we challenge you, Marcoleta. Pakita mo na matapang ka, na may bayag ka, na iba ka sa mga nandyan ng mga congressman dyan. Pakita mo kasi kung hindi mo yan gagawin, masasabi namin na isa kang attack dog ni Tambaloslos kasi napakatapang mo pumasok dyan sa Senado eh. Yung pronouncement mo talagang siguradong sigurado ka. Kung sabi mo, if ever ma-find out na spearheaded ito by Tambaloslos kamo. Hindi mo sinabing Tambaloslos pero or funded by Tambaloslos, you will ask him to step down. Otherwise, if you won't do that, isa kang attack dog at bayaran ni Speaker Romualdez. Yun lang.